magandang umaga po sa ating lahat. Higit sa lahat sa ating Diyos na buhay. Amen. Buhay ba ang iyong katabi? Buhay na buhay po kasi. Baka tulog pa. Gising na. Gising na gising. Ayan. Tunay po na ito po pampagising. Tunay po na ang Diyos ay napakabuti. Amen. Sapagkat ikaw at ako sa huling araw ng taon ng 2023, ikaw at ako ay nandito ngayon sa bahay ng ating Ama. Amen. Bagamat tunay, napakaganda po na magpuri sa umaga, pero alam ko ikaw at ako ay isang sakripisyo ang gumising ng napakaaga. Sino dito mga nagsakripisyo? Amen. Amen po. Bago po tayo makarating dito ay talaga naman sa ating mga bahay para tayong naglalaro, nagtatakbuhan, pero glory to God ay hindi po tayo papayag na hindi makarating sa bahay ng Ama upang siya ay pasalamatan sa lahat ng kanyang ginawa sa ating mga buhay. Kaya sabi ko ay itong huling araw po ng taon, nag-reflect po ako, alam ba natin na ang dapat nating hindi lamang ang mabubuting bagay ang ipagpasalamat natin sa Diyos. Sino pong agree sa akin? Kung hindi lahat ng nangyari, lahat po ng nangyari sa ating mga buhay sa year 2023, ito po'y pinahintulutan ng Diyos sapagkat may reason ang Diyos. Amen po? Amen. Na kung saan hindi natin nauunawaan, pero after nating mapagtagumpayan ito, nauunawaan na natin ito. Na kung saan, ang sabi niya ay, ang plano niya sa atin ay maging to prosper us, not to harm us. Amen. Kaya, pero kapag nararamdaman po natin para pong masakit sa atin, minsan hindi natin nauunawaan, pero alam ba natin na sa lahat ng mga masasakit na nangyari sa atin ng year 2023, napakaraming lesson ang itinuro ng Diyos sa atin. Amen. Kasi po kung matinding problema ang naranasan mo, naranasan natin, matinding blessing naman ang ibinigay. Amen. Diba? Sapagkat if we have a great problem, sapagkat ang Diyos gusto niyang maranasan mo ang great blessing. Sabihin mo sa katabi mo, nakaranas ka ng great problem kasi ibinigay sa iyo ang great blessing. Amen po? Kaya, huwag kang humingi ng great blessing kung ayaw mo ng great problems. Di mo ba? Kaya, kapag nanghingi ka ng miracle, at gusto mo agad miracle, saan magmi-miracle ang Diyos sa buhay mo? Sige nga. Di ba? Ano ba ang word na miracle? Isipin nga po natin. Kasi po ay, pag nagpipray po tayo, kasi po ang sarap kasing i-testify sa tao na nakaranas tayo ng miracle. Di ba? Just 2 minutes na, or 1 minute testimony, pero ang process, matindi. Mahaba. Pero, kapag tayo ay nanalangin sa Diyos, just a second, ito'y lalabas sa bibig natin, Lord, I want to experience miracle. Hello? Kaya yan, sabihin mo sa katabi mo, ipinaranas nga ng Diyos sa'yo. Glory to God. Diba? Bagamat matindi po ang naging process, pero ang Diyos, siya po ay tapat, hindi po niya tayo iniwan. Kaya, sa araw na ito, i-reflect po natin, maalala ko po, year 2020, buong mundo, ang declaration po ay napakatindi. Kasi po ang 2020, sabi nga po nila, perfect vision. Kaya po maalala nyo, noong year 2020, lahat po ng mga tao, mga Christians, pastors,
nag-declare po ng napakatindi, pero after ilang araw, isang buwan, ano pong dumating? Di ba? Perfect nga po. Hindi natin nakalimutan lahat ang year 2020. At ito po ay umabot almost 2 years. At naranasan po natin ang idaos ang Christmas year 2022. Sapagkat year 2020 and 2021, hindi po natin naranasan. Pero kung iisipin natin, nililingon na lang. Amen. Di ba? Inaalala na lang. Pero yung hirap na naranasan natin, napakatindi. Pero ang kabutihan po ng Diyos, hindi po siya nagkulang. Kaya sa year 2023, kung iisipin po natin, ay pwede ko pong makita ang dalawang kamay ng lahat ng narito ang hindi umiyak ng 2023. Ayan, nagtaas na sila ng kamay, hindi pa tapos ang tanong. Itaas ang dalawang kamay ang hindi umiyak dahil sa problema. Hello? Sino po dito ang hindi umiyak ng year 2023 dahil sa problema? Aba, wala. Ibig sabihin, ikaw at ako ay umiyak dahil sa problema. Hindi lamang sa problema, dahil sa matinding problema. Pero, salamat sa Diyos sapagkat ang pag-iyak ay hindi po isang taon. Di ba yun pa lang ay magpasalamat na tayo. Subukin ninyo na ang problema ay isang taon at walang tigil na iyak. Di ba? Maalala nyo yung kwento ni Rev kahapon? Natawa tayo, no? Yung kwento niya, di ba? Yung nag-repair sa bubong. Yung mga kalalakihan, nakarelate sila dito eh. Na di ba, yung pako ay kinagat, tapos muntik siyang nahulog, tapos yung pako ay nalunok niya. Pero nagpasalamat siya kasi hindi martilyo ang nalunok. So, ibig sabihin, ang buhay po natin, dumadaan lang po tayo sa season. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung sa huling araw na ito, may hinaharap ka pang problema, season lang yan. Di ba? Season lang yan. Kaya, ngayong araw na ito, ayaw po natin palampasin ang araw na ito na hindi po pasalamatan ang lahat po ng ginamit ng Diyos upang ang taong ito ay victorious sa ating buhay. Una, ang ating Diyos, sapagkat hindi po siya nagkulang sa atin. Pangalawa, ang ating pamilya. Ng ating pamilya, bagamat minsan dumadanas po tayo ng mga problema sa bawat araw, pamilya pa rin natin ang ating kasama. Sabi nga po ay sa hirap at sa ginhawa, sa kagalakan at kalungkutan, sa problema at sa walang problema, pamilya pa rin ang ating kasama. Kaya po huwag nating palampasin ang araw na ito. Mamaya po pag uwi ninyo ng bahay o mamaya dito po sa church after ng preaching, yakapin po natin ang miyembro ng ating pamilya. Salamat. Salamat sa lahat ng naranasan natin sa taong ito at sa huling araw, magkasama pa rin tayo. Di ba? At kapag ang isang miyembro ng pamilya ay nag-create po o nagbigay ng problema sa ating buhay, sa ating pamilya, pero salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos sinustain po tayo. At nakita sa puso natin ang totoong pagmamahal at pagpapatawad sa mga taong nagkakamali sa buhay natin. At salamat po sa ating spiritual family. Sapagkat ikaw at ako, magkakasama po tayo, nagkakausap, nagbibigay, nagpapalakasan po tayo sa bawat isa. Kaya tapikin mo ang katabi mo, salamat sis, salamat brad, sa iyong buhay. Di po ba? Salamat! At salamat sa Diyos sapagkat ikaw at ako, mayroon po tayong mga employer, may mga trabaho po tayo na kung saan sinusustain po ang ating mga pangangailangan material
Kaya doon salamat at salamat po sa lahat ng mga tao na ginamit ng Diyos, na pinahintulutan ng Diyos, na naka-offend sa atin, nakasakit sa atin, nag-create ng problema sa atin. Pero glory to God, ikaw at ako, nalampasan natin ang year 2023 na kung saan ang Diyos, ang katapatan ng Diyos ay naranasan natin. Kaya po, sa araw na ito, mamaya po pag nag-pray po tayo, lahat po ng nakasabit pa sa atin ng year 2023, huwag natin itong payagan na nakakabit pa ito hanggang alas 12 mamayang gabi. Sabihin mo sa katabi mo, narinig mo yun? Di ba? Sapagkat hindi po tayo Christmas tree. Na ang Christmas tree, kailan inaalis ang mga nakasabit? January 6. Kaya ikaw at ako, huwag mo nang hintayin ang January 6. Ngayong araw na ito, bago magpalit ng taon, ang puso po natin ay handa na yakapin ang bagong pagpapala na ibibigay ng Diyos. Amen. Tanungin mo ang katabi mo, handa ka na ba? Natanggapin ang mga bagong pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin. Sino po ang excited? Amen. Amen po, excited po tayo. Sabi nga po kanina ni Sister Nadine, hindi natin alam, walang nakakaalam. Pero isa lang ang alam natin, mayroon tayong Diyos na makapangyarihan na hindi tayo iiwan kailanman. Siya ay laging kasama po natin. Amen po? Sabi po nila, may isang tao na nag-comment po about Christmas. Kasi po ang Christmas ay nakikita po natin lahat ng tao masaya. Masaya sa panlabas, pero hindi natin alam kung masaya panloob. Pero kung titignan mo, ang buong mundo tuwing Pasko ay nagkakasayahan. Punong-puno ang mga negosyo, bumibili ng regalo, nagpiprepare ng mga Christmas reunion, lahat ay busy ang mga tao. At after Christmas, ano pong nangyayari? Tapos na. Diba? Tapos na at hihintayin uli ang susunod na Christmas. At ano pong nadagdag sa mga tao? Anong nadagdag? Tanungin mo ang katabi mo, anong nadagdag sa'yo after Christmas? Diba? Anong nadagdag sa atin? Mga bagong gamit na natanggap mong regalo. At of course, bago matapos ang Christmas at bagong taon, nadagdagan ang kilo. Ang kilo. At magkakaroon ng New Year's resolution. Ano po ang unang-unang New Year's resolution? Magbawas ng timbang. At doon, may mag-asawa, bago po natin kinukondisyon po ng Lord ang ating isipan, no, sa message ng Lord, may mag-asawa, pumasok po sa banyo. Kasi yung asawang lalaki ay talagang nag-gain po ng weight. At hindi lang yung asawang lalaki, in fairness naman sa mga kalalakihan. Ang mag-asawa, ayan. Ngayon, nung nagtimbang yung lalaki, una yung lalaki, ang ginawa po niya, pinaliit ang tiyan. Ayan, pinaliit ang tiyan. Sabi ng asawang babae, sabi niya, hindi yan effective kahit paliitin mo ang tiyan, ang kilo mo nasa iyo pa rin. Diba? Kahit paliitin mong ganyan, ay nasa iyo pa rin ang kilo mo. Ano po, alam niyo po anong sagot ng asawang lalaki? Sabi niya, pinaliit ko ang tiyan kasi hindi ko makita yung hindi ko makita yung timbang ko kasi natakpan ng tiyan. Kaya nakita po natin sa Christmas po, ito po ay totoo. Sapagkat sabi nga po ay natawa po ako kay Gian. Sabi daw po ng teacher niya sa palestra, ang sabi ng teacher niya ay, mag-diet kayo. Sabi niya ganon, kasi tataba sila, kasi nga gusto nila healthy sila. Ngayon, yung teacher naman nila sa mga subjects, sabi, huwag kayong mag-diet pag Christmas. Kasi daw,
torture daw ito sa isipan kasi panunuorin mo ang masasarap na pagkain, tapos hindi ka kakain. Tama po? Kaya ang nangyayari after Christmas talaga, nagda-diet tayo para magkaroon po ng cleansing. Pero nag-enjoy po tayo sa mga pagkain masasarap. Kaya mamayang gabi, sabihin mo sa katabi mo, i-enjoy mo ang pagkain, ihahanda mo mamayang gabi. Palapakan po natin ang Diyos. Ayan. Ngunit sa ating mga buhay, ang Christmas po, tayo ng mga anak ng Diyos, ang Christmas po hindi natatapos. Sapagkat ang Christmas po para sa ating lahat ay araw-araw. Tayo po ay laging masaya sapagkat araw-araw para po sa atin ay Christmas. Sapagkat po ang Christmas ay ipinanganak ang ating tagapagligtas. Kaya po thankful po tayo sa bawat araw na ginagawa po ng ating mga buhay, sa ating mga ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, pagkatapos po ng taon, ano pong ginagawa natin? Ano ang unang ginagawa natin pagkatapos po ng taon? Tanungin mo ang katabi mo nga, anong ginagawa mo after na matapos ang isang taon? Hindi nyo alam? Hello? Hindi nyo alam? Di po ba? Sa last day po ng taon, anong ginagawa natin? Nag-e-evaluate tayo. Sino dito ang nag-e-evaluate? Di po ba? Nag-e-evaluate po tayo kasi po sa beginning of the year ay nagsiset po tayo ng mga goals natin na gusto nating ma-attain. Di po ba? And then after po ng taon, nag-e-evaluate po tayo. Ano ba yung mga goals natin na na-attain natin at ano yung mga goals natin na hindi natin na-attain. At sa evaluation po natin, ano ba ang naging mali na hindi natin na-attain ang mga goals natin na isinet natin sa unang araw ng taon at saan tayo nagkamali. Sapagkat lahat po ng tao, isa lang po ang gusto. Ano po ang gusto ng lahat ng tao? Maging matagumpay. Walang gusto po na maging talunan. Ang lahat po ng tao ay gustong magkaroon ng masaganang buhay. Tanungin mo nga ang katabi mo, anong gusto niya? Hello? Kasi po ay, pag sinabing matagumpay na buhay, ito po yung tatlo na ibinigay po ng Diyos sa akin ngayong araw na ito, na kung saan ito po ay magiging, ito po ay applicable sa atin, hindi lamang po sa isang taon, kung hindi bilang isang Kristiyano habang tayo'y nabubuhay. Ang tatlong ito ay napakahalaga. Ano po yung una? Magkaroon po tayo ng internal success. At bago magkaroon po ang pangalawa ay external success. At bilang Kristiyano ay eternal success. Ulitin po natin. Internal, external, and eternal. Pag sinabing internal, ano ba yung gusto natin panloob? Kapayapaan, kaligayahan, pag-ibig. Magkaroon po tayo ng kalakasan, tibay ng loob, tibay ng kalooban, maayos na isipan. Magkaroon po tayo ng wisdom. Ito po ay lahat mga panloob na pagpapala. Kasi po kahit mayroon kang external success, success ka po panlabas. Kung empty po ang loob, how can you enjoy yung mga external blessing? Di po ba? At kahit mayroon po tayong internal blessing and external blessing, kung wala tayong eternal blessing, ano ba yung eternal blessing natin? Ang buhay na walang hanggan. Kaya po, nagtanong po ako sa Lord kasi po, lahat ng tao lahat po ay success. Pero anong klaseng success ang gusto nating ma-attain sa ating mga buhay? Kaya po, ngayong araw na ito, may mensahe po ang Diyos sa atin na ito po ay matatagpuan natin sa John chapter 15. Buksan po natin ang ating mga Biblia. John 15, beginning verse 1 to 10.
Ayan po, huling araw po ng taon. Kung may dala kayong Biblia, buksan po ninyo ang inyong Biblia. Para po, ito po'y maging habit po natin na basahin ang ating mga Biblia na hawak po ng ating mga kamay. Ang sabi po sa John 15, verse 1, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Pwede po tayong tumayo sa ating pananalangin sa oras na ito. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus. O God, sa inyong dakilang harapan, kami po, O God, ay nakatayo, O Diyos, bilang paggalang na Ikaw ay aming Diyos, O Diyos na kataas-taasan, bilang pasasalamat at pagpupugay sa iyong kabutihan, O God, sa aming mga buhay. Lord God, salamat, O Diyos, sa araw na ito na binigyan mo kami ng pribilehyo upang Ikaw ay aming pasalamatan sa lahat ng ginawa mo, O Diyos, at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Tunay, Lord God, ang araw na ito ay dakila sapagkat, O Diyos, Ikaw ay aming pararangalan at dadakilain. Pagpalain mo ang iyong mga salita na may papahayag sa araw na ito na magbigay ito ng lakas, O God, tibay ng kalooban, O Diyos, magbigay ito, Panginoon, ng taas ng antas ng aming pananampalataya upang Ikaw, O Diyos, ay aming mapaglingkuran at magawa namin ang iyong kalooban. O Diyos, pagpalain mo ang iyong mga salita, pagpalain mo, God, ang iyong mga anak na makikinig, O Diyos, ng iyong mga salita, O Diyos, ng may bukas na puso, bukas na isipan, at handa, Panginoon, na tanggapin ang pagpapalang kaloob ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo rin, O God, ang inyong abang lingkod, O Diyos, sapagkat apart from you, I can do nothing, O God. But with you, Panginoon, nothing is impossible. O God, salamat, I receive the triple anointing power of the Holy Spirit at may pahayag ang iyong salita, O Diyos, sa araw na ito with boldness, with power, in the name of Jesus. Salamat po, God, and we acknowledge the free moving of the Holy Spirit sa aming kalagitnaan sa araw na ito. Salamat po sa iyo lahat ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang malakas na palakpak ulit sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Ngayong araw na ito, sa binasa po natin, ay napakarami po nating, ano po yung word na napakarami nating paulit-ulit na nabasa? Napansin po natin. Ano po yung paulit-ulit na binasa natin sa 10 verse ng John 15? Ano po doon? Ano po ang word na paulit-ulit? Manatili. Manatili. Ito po ay remain connected sa Diyos. Na kung saan paulit-ulit po niya itong binanggit sapagkat ito po ay napakahalaga. Amen. Napakahalaga. Pagsalitang manatili.
Ano pong ibig sabihin nito? Remain. Corrected. Kapag may problema, manatili kang manampalataya sa Diyos. Manatili kang matatag. Alam ba natin napaka-powerful po ang word na manatili. At dito ko po nakita na kapag sinabing manatili ay lahat po tayong narito, ano man ang naranasan natin, nanatili tayo. At yung upuan na yan na kinaupuan natin, nanatili tayong nakaupo dyan, ano man ang naranasan natin. Amen po? At kapag po tayo ay nanatili na panghawakan ang salita ng Diyos, ano man pong maranasan natin, hindi tayo magagapi. Victorious po tayo lagi. Pero mayroon din pong bad side ang salitang manatili. Kasi po, kapag nasa negative thinking ang isang tao, kailangan po yung manatili ay kailangan manidugtong. Huwag manatili sa ganong kondisyon. Kaya sa araw na ito, sabi ko po kanina, lahat po ng tao ay gustong magkaroon po ng buhay na pinagpala, a successful life. At dito po sa binasa natin, may mensahe po ang Diyos sa atin na nilagyan ko po ng title, To Live a Rewarding Life. To live a fruitful life. Sino po ang gusto dito ng fruitful? Pinagpalang buhay. Na kung saan, yung sinabi ko kanina, pag sinabing pinagpala, nag-asam na rin tayo ng isang pinagpalang buhay, asamin na natin yung tatlo. Internal, external, and eternal. Amen po? Para po kumpleto. At dito po pag sinabing fruitful life, tayo po ay, dito po sa binasa natin, mayroon pong itinuro ang Diyos dito na may tatlong commitment na kailangan nating i-commit sa Diyos upang makamtan natin ng ating mga buhay. Araw-araw tayo ay pinagpala ng Diyos. Kaya, kaninang umaga, we are so blessed habang dito po ay nagme-meditate po ako sa mensahe ng Diyos. Di po ba ngayong araw na ito ay umulan? Sabi ko nga po, ang Diyos ay sa huling araw ng taon, nagparamdam siya na siya ay Diyos na makapangyarihan na nagpapala sa lahat ng tao sa kanyang nilalang sapagkat ang ulan, walang ibang makapagbibigay nito kung hindi ang Diyos. Na ang mga tanim na halos mamatay na sapagkat walang tubig, ang Diyos sa huling araw ng taon sinabi niya, nandiyan siya lagi. Na hindi pinagkukulang ang lahat ng kanyang creation. Lalo na ang kanyang mga anak, ikaw at ako, mayroon pa pong special na pagpapala para sa iyo at para sa akin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may special na pagpapala na inilaan ng Diyos sa iyo, sa ating lahat. Di po ba favor yon? Kasi po, ang ulan, ang araw, ang hangin, ito po universal blessing. Pero may extra favor ang Diyos sa iyo at sa akin kapag tayo ay yung binasa natin nanatili para maging fruitful ang ating mga buhay. Kaya po, sa ating mga buhay sapagkat sa year 2023, ano pong naranasan natin? Sino po dito ang minsan nakaranas halos ikaw ay ma-disconnect na sa puno? Hello? Na kumbaga ay, di ba pag sino po dito ang yung sanga ay sinubukan mong putulin dahil wala kang pangkat, di ba?
Di ba pag pinutol mong ganon, di ba mayroon pang hibla na hindi mo siya halos pag hindi mo gamitan ng kuldelo o itak o anuman lagari o anuman ang gamitin mo, di ba mayroon pang hibla? At sinong nakaranas nun? Tayo minsan parang ganon na tayo. Di ba? At alam ba natin na ang mga nagtatanim o mga gustong yung nag-aalaga, anong ginagawa nila minsan para mabuhay uli yung sanga? Di ba pwedeng lagyan ng scotch tape? O kaya yung bunot? Di ba? Tapos tatalian, parang benda. Di ba? Parang benda na kung saan lalagyan nila yung bunot ng nyog. Di ba? Tapos tatalian nila. Kasi yung bunot ng nyog, pag binasa mo yun, ay ma-absorb ng sanga na tawag dito, na putol na, at doon, magkukonek siya uli. At mabubuhay uli yung sanga. At tayo po naranasan po natin yun ng year 2023 na halos tayo ay mahiwalay na sa puno. Kaya pansinin po natin itong binasa natin. Kasi dito po sabi ko kanina, mayroon 3 commitment para po makamtan natin ang fruitful life sa ating mga buhay. Ang number 1 po, ang sabi po dito, if we are to live a rewarding life, we need to be connected with Jesus. We need to be connected with Jesus. Kanino po tayo dapat mag-connect lang po? Kay Jesus. Kasi po, sabi po dito sa verse 1, ang sabi po ng verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Sabi po dito, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. So pansinin po natin yung binasa ko sa verse 1 at yung kaputol ng verse 2. Ang sabi po ay, sino po ang nagsasalita sa verse 15 na ito? Si Jesus. Ang sabi niya ay, siya ang tunay na puno ng ubas. Sino po ang tagapag-alaga? Ang Ama. At sino po ang mga sanga? Sino po ang mga kausap niya nung time na ito? Ang mga disciples. Sila yung mga sanga. Tayo yung mga sanga. So, dito po, pansinin po natin ay ang Amang Diyos ang tagapag-alaga, ang Panginoong Hesus ang puno, at tayo mga sanga. At ang tagapag-alaga ay kagaya po ngayong araw na ito, sapagkat inaalagaan niya ang lahat ng mga puno. Kapag ang mga puno ay kulang na ng tubig, anong ginagawa ng tagapag-alaga? Dinidiligan niya. Nang sa ganun, ang mga puno ay manatili na, tawag dito ay, sila ay matibay. At yung mga puno ay masustain nila ang mga sanga. At ang tagapag-alaga ay tinitignan niya kung ano ang kulang sa puno at doon isusustain niya. Kaya tayo po bilang mga sanga na nakakabit sa puno, kung anong mayroon sa puno na absorb ng sanga. Tignan mo nga ang katabi mo kung siya ay fresh. Hello? Ibig sabihin ay na-absorb niya kung anong mayroon sa puno. Kung hindi na fresh ang katabi mo, ibig sabihin, hindi siya fully connected sa puno. Di po ba? Kasi hindi niya na-absorb ang lahat ng nutrients na nasa puno. Kaya, dito po ay itong parable na ito na ibinahagi po ng Panginoong Hesus na ang sabi niya kailangan manatili. Kasi po sinabi niya sa verse 4 to 6, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. At
hindi magbubunga ang sangang, hindi nananatili sa puno, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya maliwanag na sinabi po ng Biblia, na sinabi po ng Panginoong Yesus, kung hindi po tayo nakakabit sa puno, hindi tayo connected sa Diyos. At kapag hindi po tayo connected sa Diyos, ano pong nangyayari sa atin? Hello? Tanungin mo ang katabi mo, kung hindi ka connected sa Diyos, anong nangyayari sa'yo? Hello? Ito ang tanong. At ilang beses kaya sa loob ng 2023 na tayo'y na-detach sa puno o kaya sabi ko kanina kunti na lang ang nakakabit? Kasi po mapapansin po natin ito, sa buhay po natin, pag hindi na po tayo nakakabit, hindi na po tayo connected sa Diyos, at nawala ang mga bunga, ano pong nangyayari sa atin? Yung peace, yung bunga ng fruit of the Holy Spirit na kapayapaan, dahil hindi ka na connected, kaguluhan, confusion. At yung joy, dahil connected tayo, masayang-masaya tayo, at kahit may nakakainis, masaya pa rin tayo, kasi connected tayo, at nananatili ang bunga, at kapag hindi na tayo connected, kahit napakasaya ang nasa harapan mo, nakasimangot tayo. Di po ba? Maikli ang ating pasensya sapagkat walang nagsusupply sa atin ng lakas. Lakas lang natin ang ginagamit natin. Kaya, nayayamot tayo, nagagalit tayo, at yung mga problema na hindi dapat nating harapin, nagkakaroon tayo ng problema sapagkat ang lakas na ginagamit natin, sarili nating lakas. Kaya ano pong nangyayari? Magulo. Magulo ang ating buhay, magulo ang ating pamilya, magulo sa ating trabaho, lagi tayong nagrireklamo sapagkat ang nakikita natin, ang ating lakas, ang ating kaya, ang ating problema, hindi na natin nakikita kung anong magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, ang Panginoong Jesus, tinuruan niya ang mga disciples na sila ay manatili sa Diyos nang sa ganon sila ay magkaroon ng fruitful life. Hindi lamang sa loob ng 1 taon, kung hindi habang tayo ay nabubuhay. Sabihin mo sa iyong katabi, ang gusto ng Diyos ay magkaroon ka ng masaganang buhay habang ikaw ay nabubuhay. Pero kailangan tayo ay connected. Connected tayo sa Diyos sapagkat ang sabi niya, kung mananatili kayo sa akin, mananatili din ako sa inyo. So, pansinin po ninyo. Pansinin niyo ang verse 4. Sino ang unang manatili sa Diyos? Sinabi ba niya na, sinabi ba sa verse 4 na, mananatili ako sa iyo, anak, at ikaw ay kailangang manatili sa akin? Hindi! Tayo! Sabi niya, kayo ay manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kasi po, kung hindi tayo mananatili sa Diyos, walang magagawa ang Diyos. At ang buhay po natin, magiging miserable. At walang kayang gawin ang Diyos sapagkat tayo ang lumalayo sa Diyos. Kaya, tinuruan po ng Diyos ito tayo na maging manatiling connected sa Kanya nang sa ganoon siya po ay manatiling connected sa atin. Na sa oras po ng problema, kapag tayo ay connected sa Diyos, di po ba ang communication natin ay open?
Sa panahon po ng Christmas, para po maunawaan natin, naghanda po tayo. Sino pong mga kumain sa hinanda natin? Hello? Sa mga kalalakihan, Kuya Arnold, sino pong kumain sa mga handa nyo? Mga kapatid daw, ayan. Glory to God, Sister Ophel. Kasama ka doon. Ayan. Brother Ashley, Sister Yoli, sino ang kumain sa mga ihinanda ninyo? Sabi, hindi sila naghanda, nagtrabaho yata sila. Mga bisita. Ang mga bisita nyo ba na kumain sa mga inihanda nyo, connected sila sa mga employer ninyo? Amen! Kasi bisita sila. Di ba? So, lahat po ng mga inihanda natin na mga pagpapala ay nakakain sapagkat sila'y connected sa atin. Subukan ninyo na maghanda ka, Brother Maymay. Papasok ang mga taong hindi mo kilala at kakain sa bahay mo. Anong gagawin mo? Palalabasin! Di ba? Kasi hindi niya kilala. Si Brother Marlon, glory to God, ang sarap niyang magluto. Oh. Lahat ng iimbitahin niya na pupunta sa bahay niya pag nagluto siya ng masarap, kilala niya. Kilala mo, Brother Marlon, di ba? At ang magbe-benefits ng lahat ng inihanda na mga pagkain ay mga taong connected sa naghanda. So tayong lahat na connected sa Diyos, lahat ng inihanda ng Diyos ang magbibenepisyo, ikaw at ako. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, pag ikaw ay nag-disconnect ka sa Diyos, lahat ng inihanda ng Diyos, wala tayong karapatan doon. Wala tayong makukuha doon. Wala tayong benefits doon kasi tayo ang lumayo sa Diyos. Kaya, ito po ay itinuro niya sa kanyang mga disciples na ang sabi po ng Panginoong Hesus sa kanila, gayon din magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya po, ang nananatiling connected sa Diyos, kahit po napakatinding problema ang hinaharap natin, may lakas tayo. Kahit po napakagulo ang paligid natin, may kapayapaan tayo. Kahit po nakakainis ang mga taong nasa paligid natin, may pag-ibig tayo. Kaya nating mahalin ang mga tao na hindi kaibig-ibig. Kahit po nasaktan tayo na sobrang sakit ang ginawa sa atin dahil connected tayo sa Diyos, kaya nating magpatawad. Tanungin mo nga ang katabi mo, di ba? Kaya mo, sis? Anong sagot? Diba? Dahil connected tayo sa Diyos, ang forgiveness ng Diyos ay overflowing sa atin. Kagaya po ng faucet na kapag binuksan mo, ay walang sukat pagkalagyan ang tubig kapag ito'y nanatiling bukas. Ang tubig, hanggat hindi ito isinasara, kahit punong-puno na yung lalagyan mo, ang tubig na ito ay mag-uumapaw at pupunta sa mga taong nasa baba, nasa tabi mo, at sila ay mapagpapala. Overflowing. Pero kung hindi tayo connected, empty na tayo, wala na lahat sa atin, anong bubuksan natin? Uhaw na tayo, anong bubuksan nating faucet? Wala na tayong mga bottle sa bahay, wala na rin bumibili ng tubig, uhaw na tayo, gutom na tayo. Anong mangyayari po sa atin? Ano ang word na susunod na sasabihin natin? Ayoko na. Suko na ako. Hindi ko na kaya. Wawakasan ko na ito, kaya maraming nagpapakamatay. Pero, kapag ikaw at ako, connected tayo sa Diyos, ano pong mangyayari sa atin? Luluhod lang tayo, iiyak tayo, mananalangin tayo, magpapasalamat
Malakas na huli. Ibinigay na ng Diyos ang mga kakailanganin natin. Sapat sa bawat araw ang grasya ng Diyos. Hindi po siya nagbibigay ng yung para sa bukas kasi gusto niya. Araw-araw, ikaw at ako, connected tayo sa Diyos. Sapagkat ang gusto ng Diyos, ang kanyang ibibigay sa atin ay laging fresh na fresh. Fresh na blessing, fresh anointing, fresh na kalakasan, fresh na ngiti, fresh na joy. Ang kalakasan, ang lahat ng klase ng ibibigay ng Diyos ay fresh sapagkat bawat araw, bawat umaga, ikaw ay nagko-connect sa Diyos. Amen po. Yun ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya dapat lagi po tayong connected sa Diyos. Ang sabi sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayong mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala tayong magagawa. We can do nothing apart from God. Hindi natin kayang magmahal apart from God. Hindi natin kayang magpatawad apart from God. Sapagkat kapag tayo'y nasaktan, ang gusto natin maghiganti. Pero kapag tayo'y connected sa Diyos, ang sabi ng Diyos, anak, magpatawad ka. Mahalin mo yung mga umaaway sa iyo sapagkat ikaw ay connected sa Diyos. At doon, nakikita ang kaibahan sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, sapagkat ikaw ay pinagpapala ng Diyos, at ikaw ay nagbibigay ng kapurihan, ng glory sa Diyos, sapagkat nagagawa mo ang mga bagay na imposible sa tao. Amen po. Hindi natin kayang gawin. Ano bang mabuti sa atin? Tanungin natin ang ating sarili, ano bang mabuti sa atin? Isipin po natin. Alam ba natin na kapag tayo'y nasaktan, yung impulse ng ating response, napakabilis? Subukin nyo na. Subukin nyo na natulog kayo ng na ang saya-saya. Diba? Sweet dreams, buonanotte, Ibulyo bene. Diba? At pagising sa umaga, ginising ka nang hindi maayos. Anong response mo? Diba? Kasi yung impulse ng response po ng tao kapag po tayo ay nasaling, napakabilis. Ang lumalabas ay yung tayo. Pero kapag tayo ay connected sa Diyos, paggising mo pa lang sa umaga, ikaw ay masaya na. Salamat sa Diyos sapagkat ang bunga ay nananatili sa atin. Ang joy ay nananatili sa atin. Ikaw at ako ay laging masaya sapagkat ikaw ay tayo ay connected lagi sa ating Diyos. Kaya ito po ang nais ng Diyos na sa bawat araw ng ating mga buhay, tayo po ay laging connected. Sapagkat ano man ang problemang maranasan natin, lampas tao na. Ang problema hindi na natin kaya. Yung problema sa isipan natin, wala nang solusyon. Pero sa Diyos, dahil tayo'y connected, laging may solusyon. Sapagkat ang imposible ay posible sa ating Diyos na buhay. Kaya po, tayo po ay huwag po natin ihiwalay, huwag po tayong mag-disconnect sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya ang source ng lahat po ng blessing na kinakailangan natin upang maging fruitful po ang ating mga buhay. Sapagkat yun po yung sinabi niya sa John chapter 10 verse 10, ako'y naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi po mawalan ng saysay ang pagparito ng Panginoong Hesus at ang kamatayan niya sa krus kung ang buhay natin ay hindi po kasiya-siya. Mawalan po ng kapuluhan ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kaya dapat
tayo po ay laging masaya. Kaya ang connected sa Diyos, lagi pong pinagpapala. Laging namumunga. Ang bunga po ay napakarami. Kaya po, ikaw at ako ay, kung iisipin po natin, sinabi ko kanina, internal blessing, nasa atin na po. Ngayon, bilangin po natin ang external blessing. Very thankful na po tayo sa internal blessing because we have peace, we have love, may strength po tayo, may joy po tayo. Pag nasaktan tayo, nagre-release tayo ng kapatawaran sapagkat ito po yung nais ng Diyos. Pag external blessing, ano po yung mga bibilangin natin na mga external blessing na ibinigay po ng Diyos? Hello? Sino po sa ating kalagitnaan na sa isang beses sa loob ng 2023 ay natulog sa labas? Mayroon ba sa atin? Kaya talaga. Ayan. Mapapangiti yung makakapanood nito. ang inyong isipan talaga naman ay sobra talagang beyond. Nasobrahan. Sino po dito ang natulog sa labas ng kwarto? Kasi naranasan na natulog sa labas ng kwarto sapagkat minsan o hindi lamang minsan, twice o thrice o ilang beses sa kanyang buhay nakaranas siya ng na-disconnect. Di ba? Na-disconnect siya! Kaya, yung natulog, ito, pansinin niyo, itutuloy ko yung inyong, kasi kayo ang nag-umpisa eh. Kayo ang nag-umpisa. Kasi, ang natulog sa kwarto, ito po ay tandem. May natulog sa labas ng kwarto kasi may nag-utos. Tama ako? Hello? Tama ako o mali ako? O tama ako? May natulog sa labas ng kwarto kasi may nag-utos. Yung nag-utos, na-disconnect pareho sila. Diba? At yung natulog sa labas ng kwarto, dahil siya rin ay may pride, at sinabi niya, iwan kitang mag-isa dyan. Diba? At natulog siya sa labas. At glory to God, kung na-disconnect ka man ng isang gabi o ilang oras, pero glory to God, the conviction of the Holy Spirit ay laging nandyan. Tayo itinatama at nagkakaroon ng patse at naaayos ang lahat po ng problema. Ngunit sabi ko kanina, sa external blessing, ang ating mga daliri ay hindi po kulang ang daliri natin sa lahat po ng external blessing na ibinigay ng Diyos sa atin. Di po ba? Minsan sa ating lahat na narito, wala pong nakaranas na matulog sa labas ng bahay. Ayan, kinakyaro ko po. Sa labas ng bahay sapagkat hindi nagkulang ang Diyos sa atin na isustain ang lahat ng ating mga pangangailangan, even po external blessing ay lubos-lubos ang kanyang pagpapala. Buksan po ninyo ang inyong refrigerator, yun pa lang ang pagpapala po ng Diyos ay walang sukat, nagkalagyan. Ito po ay nag-uumapaw na pagpapala. Kaya po, maging mapagpasalamat po tayo sa Diyos. Nang dahil ang Diyos ay mahal na mahal po tayo at maging fruitful po ang ating mga buhay bilang ang ating Amang nasa langit, siya pong tagapag-alaga. Ano pong ginagawa ng tagapag-alaga sa puno kapag may sanga na hindi namumunga? Hello? Anong ginagawa? Kanina sinabi natin, ang magkaroon po ng fruitful life, napakasarap. Na laging mabunga, laging sagana. Pero, ang Diyos, bilang tagapag-alaga sa puno, na palakad-lakad, tinitignan, chinicheck ang mga sanga
natagpuan niya ang sanga na hindi namumunga. Ayan, salamat po sa bunga. Kaya po, bilang ang ating ama na tagapag-alaga po sa puno ay tinitignan ng mga sanga na hindi namumunga. Ang sabi po niya, basahin po natin sa verse 2, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Pansinin po ninyo, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. So sabihin mo sa katabi mo, ang hindi namumunga ay pinuputol. May katugtong, ang namumunga ay pinuputulan din. Pareho. Kaya, pansinin po natin, sa loob po ng isang taon ng ating mga buhay, dahil gusto ng Diyos ay maging fruitful ang ating mga buhay, siguro lahat po magtataas dito. Sinong nakaranas dito ng pruning? Itaas po natin ang ating kamay. Sinong nakaranas? Dalawang kamay. Diba? Alam niyo po ba na ang mga hindi nagtaas ay hindi po connected? Kasi, paliwanag, basahin po natin, ang bawat sanga na sa atin ay hindi nagbubunga, inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Masakit. Ang sabi, ang hindi nagbubunga, pinuputol. Ang namumunga, pinuputulan. Wala tayong choice. Kasi gusto natin ay buhay na pinagpala. So ibig sabihin, ikaw at ako, para lalong maging mabunga, minsan sa buhay natin nakakagawa po tayo ng hindi maganda. At para po tayo ay mai-correct ng Diyos. Ginigising po niya tayo upang tayo'y bumalik sa tamang daan at ang bunga na nais ng Diyos manatili sa ating mga buhay. Aminin po natin. Di ba? Aminin natin na sa ating mga buhay minsan naliligaw po tayo ng landas. At gumagawa ng Diyos ng pamamaraan at ng process upang tayo ibalik sa tamang daan nang sa ganon ang pagpapala ng Diyos ay laging nasa atin. Kasi po pag tayo ay nagpatuloy sa maling daan at maling landas, ang pagpapala ng Diyos ay hindi natin matatanggap. Kaya sa buhay po natin, ang sabi po nang binasa natin, inaalis ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Mag-reflect po tayo. Anong parte po ng buhay natin na totally na pinutol dahil yun ay nagkukos na hindi tayo maging mabunga? Isipin po natin. Di ba mayroon po sa parte ng buhay natin na tawag dito ay cannot totally. Meron. Lakas. Di ba? Mayroon na parte ng buhay natin na marahil ito ay trabaho na gusto ng Diyos na alisan na natin, pinutol na tayo doon dahil may gusto siyang ibigay na mas lalo tayong fruitful doon. Amen. At mayroon din po tayong mga tao na nag-cause sa atin na mga tawag dito na hindi tayo maging fruitful at nagkakaroon po ng bad influence sa atin na hindi matupad ang nais ng Diyos. Ito din po ay kinakat din ng Diyos.
Inaalis. Yes. Di po ba? Kagaya po ng tanim, di po ba? Ang sabi po ng Biblia, pag itinanim ang butil, hindi lamang po ang butil ang tumubo. May dawag. Yun ang dawag. Ibig sabihin, yung dawag na ito ay, ano pong nangyayari? Umagaw siya ng nutrients para po sa seed na tumubo. Pero, may takdang panahon ang pagbunot ng dawag. Hindi po ito agad inaalis. Pinapasok. Tanungin mo nga ang katabi mo. May nakikita ka bang dawag sa paligid mo? At pinipetition mo sa Diyos na alisin na ang mga dawag na ito. Di ba? Kasi naiistorbo ka na. Amen. Nasasaktan ka na. Sumisikip na yung iyong sasabihin ko sana yung space. Diba? May nagtuloy ng dibdib. Talaga naman, tawag ito problematic talaga. At doon, ang pagbunot ng dawag, itinagda din ng Diyos. Diba? Kahit pa pinipetition mo sa Diyos, na halimbawa, may problema ang mga tao na nasa paligid mo na considering na parang dawag, Lord, alisin mo na itong mga problemang ito. Sabi ng Lord, hindi pa panahon. Hindi pa panahon. Kaya kailangan magtiis-tiis muna. Kaya that's why, ang isa po sa bunga ng banal na Santong Espiritu ay pagtitiis. Pagtitiyaga. Long Suffering. Kaya, yung mga dawag, kailangan maunawaan natin, ito po ay pinahintulot ng Diyos. Tignan niyo po, pag tumubo yung seed, mayroong dawag, pero kahit gusto mo nang alisin, sabi ng Lord, hindi pa panahon. Hayaan mo lang. Kasi magpapatibay yan sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, hayaan mo lang, magpapatibay yan sa'yo. Diba? Magpapatibay yan sa ating pananampalataya. Kaya, lahat ng ginagawa at pinapahintulutan ng Diyos sa ating mga buhay, may reason ng Diyos. May reason siya. Kaya isipin po natin, ano man ang nararanasan natin ngayon sa ating mga buhay sa taong year 2023, may reason ang Diyos sapagkat inihahanda tayo ng Diyos sa taong ito, bagamat huling araw na ng taon ng year 2023 upang tanggapin ang pagpapala na inilaan ng Diyos sa year 2024. Kasi po, kung hindi tayo naging handa sa 2023, paano ito ibibigay ng Diyos kung hindi natin kayang i-manage? Diba? Sino po dito ang tawag dito ay hinihingi sa Diyos na magbukas ng isang business? Hello? Mayroon ba sa ating kaligitnaan na humihingi na magbukas ng business? Alam ba natin na ang magbukas ng business, marami kang taong kakausapin? Sino dito ang magbukas ng business at ang kakausapin lang niya ang sarili niya? Hello? Diba? At kapag nagbukas ka ng business, lahat ng ugali mai-encounter mo. Diba? At kung hindi ka handa, isang buwan lang, sarado na ang business. Kasi may nakipag-usap sa'yo at bumulyaw sa'yo. Nagalit ka na at wala kang pasensya. Sarado ang business. Pero, kung isang taon, year 2023, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, walang pinalampas ang Diyos. Buwan-buwan, may na-encounter ka na iba't ibang ugali at napagtagumpayan mo yon. Year 2024,
2024, handa ka na natanggapin ang pagpapalang inilaan ng Diyos sa'yo. At kung ikaw yun, itaas mo ang iyong kamay at tanggapin mo ang pagpapalang ibibigay ng Diyos sa'yo. Amen. Amen! Sa akin yun! Kaya, sa araw na ito, sa huling araw ng taon, ay bago matapos ang taon, al menos sa isipan natin, wala na po sa bukabularyo natin ang pagrireklamo sa Diyos sapagkat naunawaan natin na ang lahat ng naranasan natin, ito'y preparation sa blessing na inihanda ng Diyos sa atin. Amen. Amen po? Kung ayaw mo ng preparation, ayaw mo ng blessing. Tanungin mo ang katabi mo, gusto mo ba ng preparation, sis? Anong sagot? Amen! Sapagkat gusto ko ang blessing. Isipin po natin ito, bago po tayo mabilisan na dumako sa point number 3. Ang Diyos ba ay hindi ka kayang pagpalain? Tanong. Kaya. Kayang-kaya. Ang Diyos ba ay hindi niya kayang ibigay ang hinihiling mo? Kayang-kaya. Kayang-kaya. Ang Diyos ba ay hindi niya kayang ibigay ang deepest desire ng puso mo? Kayang-kaya. Kayang-kaya. Tanungin mo ang sarili mo, handa ba ako? Yun ang Walang na problem. That's the problem. Naunawahan natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Gumawa ng langit at lupa, lahat ng nakapaloob sa langit sa lupa ay pag-aari niya, even ang buhay natin. Amen. Ang lahat na ngay naroon, sinalita lang niya at nagkaroon. Sa palagay mo kaya, ang hinihingi mo sa Diyos, hindi niya kayang ibigay? Pero ang malaking problema, hindi tayo handa. At kapag nagsimula, ito po yung problema. Kapag nagsimula na ihanda tayo ng Diyos, nagrereklamo na tayo. Kapag nagsimula pa lang. Kung nasa kalagitnaan na, bibigay na, mag-disconnect na, paano mo matatanggap ang inihanda ng Diyos sa'yo, sa atin? Kaya alam niyo po, ang Diyos ay, siya'y handa siya, na magpalain tayo, pero tayo hindi handa. Kaya po, pag mayroong preparation ng Diyos sa atin, ang kailangan, ulit-ulitin ko, kailangan, tayo po'y connected sa Diyos. Para po ang lahat ng kakailanganin natin upang mapagtagumpayan natin ang process ng Diyos, ang pruning ng Diyos, ang lahat ng gagawin ng Diyos ay mapagtatagumpayan natin sapagkat isusupply ng Diyos ang lahat ng kakailanganin natin upang tayo'y maging handa at mapasa atin ang inihanda ng Diyos sa year 2024. Amen po! Palapakan po natin ang Diyos! Kaya po ngayon ay palitan na po natin ang tanong. At ang prayer natin. Ang prayer na natin ng 2024, ganito na. 2023 at nung mga nakaraang taon, ganito lagi ang sinasabi natin sa Lord. Lord, bakit hanggang ngayon hindi mo ako pinagpapala? Lord, bakit nga hanggang ngayon hindi mo binibigay ang desire ng puso ko? Saan ako nagkulang? Di ba naglilingkod ako sa iyo, Lord? Di ba tapat ako? Walang problema sa katapatan! Walang problema sa paglilingkod! Ang problema, we cannot manage yung hinihingi natin. Hindi tayo handa. Kaya dapat, ang prayer natin 2024, kailangan may wisdom na tayo. Maging smart na tayo. Alam natin na ang buhay, mahirap talaga. Sabihin mo sa katabi mo. Mahirap. Diba? Mahirap talagang marami.
magluto. Sino ang gustong kumain dito na hindi magluto? Bibili ka sa restaurante, may nagluto rin. Di ba? Huwag niyong sabihin sa akin na gusto kong kumain, bumili sa restaurante, may nagluto rin doon. May nag-sacrifice din. Kaya kailangan ito po yung mentalidad natin. Lord, alam ko ang buhay mahirap talaga. At isustain mo ako, Panginoon. Alam ko, Lord, na ang hinihingi ko, lagi kang handang ibigay sa akin. Panginoon, anumang paghahanda ang gagawin mo sa akin upang matanggap ko ang inilaan mo na pagpapala para sa akin. Tulungan mo ako, Panginoon, nang sa ganun, mapadali ko na itong matanggap. Diba? Kasi hanggat tayo nagre-resist sa pruning na gagawin ng Diyos, na kapag ang gunting, nakaganyan na, at ikaw ay lalayo. Ayaw, Lord, ayaw. Masakit. Anong mangyayari? Hindi maaalis yung mga hadlang. Di ba? Sabi ng Lord, sabi niya, sa tithes pa lang. Di ba, nanghihingi ka ng prosperity? Sa tithes pa lang ang sabi, ibigay mo ang para sa Diyos. Isa pa lang yun. At bubuksan ko ang durungawan ng langit, ibuhos ang masaganang pagpapala. Iayaw mo. Kasi ang tinitignan mo yung ibibigay mo. Kinikwenta mo na, Lord, kung ang sweldo ko 1,000, ibibigay ko ang 100, yung 50 euro, kukwentahin mo na kung anong kaya mong mabili. At ilang beses mong kainin. So yung mentality mo, ay, yun ang hindi na bago. Hindi mo ngayon tinatanggap yung sinasabi ng Diyos sa atin na bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Kaya ngayon, ang ginagawang pruning ng Diyos dahil hindi tayo tapat sa pagbibigay, pinagkukulang niya tayo. Maalala niyo yung nasa Biblia? Dahil ang sabi niya, gusto ng Diyos na ipagtayo siya ng kanyang bahay. Ang sabi niya, may mga bahay kayo, ngunit ako, wala akong bahay. Inuuna niyo ang inyong mga sarili, ngunit ako, wala akong bahay. Sabi ng Diyos, kaya isinisimbulat ko, kumbaga yung mga kinikita ninyo na pupunta sa kawalan. Ang inyong mga buslo may butas, na kapag isinave nyo ito, mahuhulog lang. Kasi po hindi tayo sumusunod sa gusto ng Diyos. Subukan natin na tayo mga anak, connected tayo sa ating Ama, at hindi natin sinunod ang ating Ama, at tayo nakatira sa tahanan at silang nagsusupport sa atin. Pag hindi tayo sumunod, anong mangyayari? Palalayasin tayo. Diba? Kaya mo nang mabuhay, ayaw mo nang sumunod sa akin, sa aking mga salita. Ididiin ng Ama sa aking mga salita, lumabas ka sa bahay na ito at ikaw ay nagmamalaki, mabuhay ka sa sarili mo. Diba? Pero ang Diyos, punong-puno ng grace. Kaya sa taong ito, ang Diyos hindi nagkukulang, tayo ang nagkukulang. So that if we have a fruitful life, maging handa rin po tayo sa discipline na gagawin ng Diyos. Kaya kung hindi po tayo makuha sa salita ng Diyos, kasi po minsan, kapag may problema tayo, binasa natin ang Word of God, nakukorek na tayo. Kasi may teachable heart tayo. Diba? Nakukonvict na tayo ng Holy Spirit na sasabihin natin, mali ang aking ginagawa. Itatama ko na ito, Lord, forgive me. Cleanse me, Lord, with the most precious blood of Jesus. Maging karapat dapat ako na anak mo. At ako'y lalakad sa iyong kalooban. Kapag teachable ang heart natin, paano kung unteachable? Paano kung mayroon na po tayong pusong matigas? Hindi na po tayo nadadala, hindi na tumatalab ang salita ng Diyos. Tayo po'y dadaanin ng Diyos in hard process. At doon, may mga man and woman of God na mga gumagawa ng mga
ng mga masama na kinukuha. Halimbawa, example, ay sila po ay gumagawa ng masama na hidden po ang kanilang mga sin. Ang gagawin ng Diyos, ilalantad. Ipapahiya. Ipapahiya niya, mas gugustuhin ng Diyos na ipahiya ang mga tao openly. Dahil ang gusto ng Diyos, itama ang daan, bumalik sa tamang daan, nang sa ganun sa dulo, matatanggap ang eternal blessing, which is ang buhay na walang hanggan. Kaya po, ang gusto ng Diyos sa atin ay tanggapin natin ang discipline ng Diyos so that magkaroon po tayo ng fruitful life sa ating mga buhay, hindi lamang sa isang taon, but for the rest ng ating mga buhay. At bibilisan ko na po. And the third one, if we are to live a rewarding life, we need to be committed to God's Word. Ito yung sinabi ko kanina. Pag sinabing committed tayo sa God's Word, kailangan ito ay hindi lamang po ito natin kinukuha kung hindi ipinapamuhay. Kasi po kapag ang Word of God ay benefits po sa atin, napakabilis natin kuhanin. Pero kapag masakit, di ba? Sino ba po ba sa atin dito na magbasa ng Biblia kapag masakit ay hindi sa akin yan, ititiklop ang Biblia. Di ba? Kapag pag-discipline na at sinabi ay mahalin mo ang iyong kaaway, Lord, hindi yan sa akin. Ititiklop mo, pero kapag ang nabuksan mo ay pagpapalain kita hanggang sa ika-4 mong salinlahi, Lord, salamat! Di ba? Ang saya-saya natin. Pero kailangan tayo po ay committed to God's Word sapagkat kung magiging fruitful po ang ating mga buhay sapagkat dito lamang po sa Biblia natin matatagpuan na sa lahat ng anggulo ng ating mga buhay, nandito lahat. Sinong agree sa akin? Amen. Sa pamilya, itinurong magmahalan kayo. Diba? Magsuportahan kayo. Magrespetuhan kayo. Kapag kayo nagkulang, nandiyan ang pangako ng Diyos, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pag tayo nagkasakit, sa latay ng Panginoong Hesus, tayo'y pinagaling. So lahat ng pangangailangan ng tao, anumang problema, ang maranasan natin, mababasa natin lahat dito sa Biblia. At kapag nakaranas tayo ng matinding problema, nandyan po ang pangako ng Diyos, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang Diyos na nagbibigay po sa atin ng lakas sa bawat problema na kinakaharap po natin. Kaya po sa taong ito ay ang challenge po ng Diyos sa ating lahat. Anumang naranasan natin ng year 2023, iwanan na po natin ngayong araw na ito. Huwag na po natin itong bitbitin sa year 2024. Sino ang gustong bitbitin ang lahat ng bitbit na mabigat sa 2023? Hello? Imagine po natin, ay bago po tayo, ito po yung illustration. Sino ang may gustong matanggap ito? Maraming matanggap. Na pagpapala sa Diyos. Amen. Amen. Itaas natin ang ating kamay. Okay? Ayan, dalawang kamay. Amen. Imagine ninyo na inyong dalawang kamay ay dahil may bitbit kayo, occupied siya. Diba? Occupied siya. Imagine natin na yung spiritual hands natin, okupado. Na kung saan, kapag ang kamay mo ay laging occupied siya, pag may inabot sa'yo, anong mangyayari? Kung, hindi. Tawag dito, isipin ninyo, kung may ibinigay sa inyo ng bagong bagay, anong reaction yung gagawin ninyo? Di ba? Kung ayaw nyong bitawan yung luma, anong titignan nyo bago kayo mag-decide na tanggapin ang bago? Titignan nyo muna kung anong ibibigay, di ba? Di ba? Di ba logic yun? Di ba? Hindi mo bibitawan ang bitbit mo kung yung tatanggapin mo ay mas pangit sa bitbit mo, di ba? Di ba?
Kasi ang gusto mo laging the best. Bago mabitawan, gusto mo laging the best. Ialam natin ang ating Diyos, pag nagbigay siya, laging the best. Amen. Kaya po yung pananampalataya natin, i-empty na po natin ang ating kamay, ang ating puso, anuman ang dapat pagkalagyan ng ibibigay ng Diyos sa atin, i-empty natin. Nang sa ganun, handa po tayong tanggapin ang lahat ng klase ng pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen po? Sapagkat ang lahat ng nakaraan na. Wala nang magagawa pa yan sa buhay natin. Ang kailangan pagtuunan natin ng ating puso, ng ating isipan, ng ating lakas, ang gagawin ng Diyos at ibibigay ng Diyos na bagong bagay sa ating mga buhay. At dito po ako magtatapos bago po tayo mag-pray. Ang sabi po sa John 15 verse 16, ang sabi po sa 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Sabi po dito ay, ang Diyos po ang pumili sa iyo at sa akin upang tayo ay humayo, mamunga, manatili ang ating mga bunga. Sa gayon, anumang hingin natin sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ipagkakaloob ito ng ating Diyos. At ang utos po sa verse 17 ay, tayo po ay magmahalan, mag-ibigan. Kaya po, anuman po ang mangyari, nahaharapin po natin sa taong darating, ang pinakamahalaga po, ikaw at ako ay magmahalan, magsuportahan, magpanalanginan, at manatiling connected po tayo sa Diyos. Ito po ang pinaka-importante sa ating mga buhay sa pagharap natin sa bagong taon. We are connected to Jesus, the source of all blessing na ating kakailanganin. Amen po? Kaya yun po yung mensahe ng Lord. Kaya po ito po ay, tandaan po natin ang tatlong verse na ito, na panghawakan po natin sa taong darating, John 15 verse 5, John 15 verse 7, and John 15 verse 6. Ang sabi po sa 15 verse 5, apart from God, we can do nothing. John 15 verse 7, kapag tayo nanatili sa Diyos at nanatili sa atin ng Diyos, anuman ang hilingin natin ay ipagkakaloob ng Diyos. At ang verse 15 verse 16, tayo po ang Diyos po ang pumili at tumawag sa atin, tayo manatili sa Diyos at manatili ang ating bunga, sa gayon ang Diyos Ama ay napaparangalan sa ating mga buhay. The only purpose in our lives is to give glory sa ating Amang nasa langit na siyang pumili, tumawag sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah.